Nung mga unang linggo ng buwan, grabe napakalakas ng hangin at napakalakas ng ulan. At sa sobrang lakas ng hangin, yung mga bulaklak namin sa balcony nahulog, yung mga bonggambilya at yung mga ibang pot nabasag at saka yung mga lupa talagang natapon siya sa floor. Kaya napakadumi ng floor. Kaya kinabukasan, lininisan ko na agad yan para at least malinis na agad. Wala nang ibang iisipin pa. Kaya kinabukasan din ng gabi, dumaan ako ng gift gallery para bumili ng garden soil. Bumili ako ng dalawang bag, mabigat pala. Kaya tinawagan ko si Kuya Trolley. Si Kuya Trolley, yun yung Pakistani na nagtutulak ng yung trolley, naghahakot ng mga gamit. So since siya yung inuutosan namin lagi pag may pagawa kami sa kabilang plot, pag may ipakuha kami mga gamit at dalhin dito sa kabila. So siya yung inuutosan namin. So tinawagan ko siya kung available ba siya. Inatuwa din siya, at least meron na siyang 30. pag pag medyo magaan lang, 50 or 30 ang binibigay ko. Pag medyo mabigat saka nakailang balik siya, so ang budget namin sa kanya it's either 200 or 150. Yun ang presyohan namin ni Kuya Trolley or si Kuya Muhammad. Kaya kinabukasan, since off ako niyan, kaya inabunuhan ko na isa-isa yung mga halaman, yung mga pot, kasi nga nahulog ngayon siya at saka natapon yung mga lupa. Kaya iniisa-isa ko siya hanggat sa mapuno yung pot, kasi nga na natapon ngayon, 'di ba? Actually, yung balcony na yan, matagal namin hindi nagamit kasi dati puro lang yan, puro yung mga gamit na natambakan namin yan. Maraming tambak na hindi namin nagagamit. May konting space lang kami para sa sampayan namin. Pero ngayon, inaayos na namin, tinatanggal na namin yung mga hindi kailangan, tinatapon na namin kung ano yung mga hindi na kailangan na mga gamit, lalo na yung mga kahoy-kahoy na hindi naman ginagamit. So, dinidispose na namin. Kasi dyan, pag winter, maganda kasi siya sa balcony, malamig, masarap magtambay. Lalo na pag New Year, from first floor hanggang 7th floor, nako, ang daming ganap sa balcony. Pati sa kabilang building, doon naghihilyawan, nagsisigawan. After kong abunuhan, ayan, diniligan ko na silang lahat, pinatubigan ko para at least naman makainom sila, no? Para hindi mamatay. Tsaka masyadong pag umaga dyan, mainit kasi siya. So, every morning at saka evening, talagang pinapatubigan ko yan sila dyan para at least ma-refresh yung mga halaman, no? Actually, nabili ko yung bonggambilya na yan sa night market eh. Tag 25 yung isa, sabi ko kay kuya, no kuya, it's too expensive. Give me 20, I'll buy 5. Binigay din niya sa akin ng 20. Kinagabihan, bumalik ako ng night market at tiningnan ko tong lilis na to kung paano niya ginawa. Kasi benta niya sa akin 100. Sabi ko, gawin ko na lang yan, gayahin ko na lang yan. Kaya binidyohan ko. Kaya dumaan din ako ng gift gallery at bumili ako nitong base na to. At saka bumili din ako ng lilis. At saka naghanap din ako ng pot na magkasya dyan para gayahin ko yon. Bakit ko bibilihin yun ng mahal-mahal 100 samantalang pwede ko namang gawin yun? Kaya ginaya ko. Diskarte lang. O, ayan, di ba? So, bumili nga ako ng lilis at saka yung base na yon, isipin mo magkano lang yon. Yung base, 10. Itong lilis na to, nasa mga 29. O, magkano lang yon. So, tinanggal ko siya sa pot at saka ginamitan ko ng bidet at inisprayan ko hanggang sa dahan-dahang natanggal yung lupa at saka naging malinis na siya. At saka ganito na siya kalinis. So, yung base na nabili ko, nilagyan ko ng tubig at since meron pa akong extrang cotton, yung parang filter yun siya ng ng aquarium. Since may extra pack nun, yun ginamit ko at saka at ito na nga tinanggal ko na yung pinakapuwetan ng pot para magka-access yung mga ugat ng halaman ng lilis directly sa tubig. So, ni-roll ko siya ulit ng dahan-dahan ng sakto lang, hindi siya maluwag, hindi siya masikip. Sakto lang talaga siya na makahinga yung halaman at hindi nasisira yung pinakaugat ng halaman. At saka nilagay ko siya dyan, sakto lang yan talaga. Sakto lang siya na mag-hold para hindi siya maalog. O, ayan. Tapos, nilagay ko na siya sa base na may tubig. O, ayan. Ganyan na yan siya. So, sakto lang yan. So, di ba? Kisa naman bibilhin ko yon ang mahal-mahal, 100. Samantalang ito, 29 ba yung sinabi ko kanina, yung halaman, plus 10 yung base. O, di ba? So, tipid-tipid. O, di ba? Ganyan lang yan. Diskarte lang yan. O, mas maganda pa yung gawa ko kaysa doon. Doon may mga bato-bato pa eh. Ito, wala nang bato-bato para at least malinis tingnan.
O, di ba? Ganyan lang yan. O, see? O, maganda. Simple, pero elegante. O, di ba? O, ayos, di ba? O, pak, saan ka pa niyan? So, pwede ko pang ibenta yan. Pwede ko pang ibenta ng 100. O. Kaya bili na. Bye.